So, bago tayo manalangin, gusto ko lang tayo magbasa ng salita ng Diyos doon sa Proverbs. Yung sinabi ni Solomon, chapter 2, verse 1 to 22. Medyo mahaba, no? Pero okay lang. Para at least subaybayan natin yung buong chapter. Ayun. Sino ba ang gusto mong basa? Wala rin hero. Proverbs 2 verse 1 to 22. Kawikaan chapter 2 verse 1 to 22. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibalik sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mong makita at masumbungan. Kung ito ay parang hilang na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong mimiminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya, ang kaalaman at unawa ay bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan, at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong maunawaan ang katuwiran at katarungan, at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot ng mong kaalaman. Ang nadamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unawa ay maglilihis sa liku-likong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahan ay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila, hindi sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi makapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay, at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakal. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwala niya. Kaya naman, ang landas niya ay patungo sa kamatayan, at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mong akin niya ay tuluyang natatangay, at hindi na mababalik na maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hiningi ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig. Ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupa ay mawawala. Bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Amen. Amen. At tayo po ay nanalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay narito upang kami ay pag-aaralan, Panginoon, ang sinabi ni Solomon, Panginoon, patungkol sa karunungan, Panginoon. Amin itong alamin, Panginoon, ang sa ganun, Lord God, ay patuloy kami na mamuhay, Panginoon, ng may maayos na kaisipan, Panginoon. Gusto niyo nga po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, upang kami ay makapag-aral, makapakinig, at matuto sa aming pag-aaral ngayong umaga. Nang sa ganun, Lord God, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, ito po ay madadala po namin. At kami ay makaiwas sa anumang kaguluhan, Panginoon, sa mundong ito, Diyos. Maraming pong salamat naman sa bawat isa sa amin na narito, na patuloy mo pong bigyan kami ng mga pagpapalang spiritual, Panginoon, upang Lord, matamo namin, Panginoon, ang buhay
na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at tunay na sa aming pakikinig ay sa iyo kami, Panginoon, ay makikinig at ang lahat po ng aming sasabihin, Lord, ay pawang ikaw lamang, Panginoon, ang nagsasalita para sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung ating nabasa ay punong-puno ng kaalaman. Yung ating babasahin yun, sapagkat sabi niya, aking anak, sa verse 1, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos ingatan nga at sundin mo. Yun. So, ang sabi ni Solomon, ang lahat ng pangaral mula sa Bible, sa Biblia, dapat natin sundin. At sa verse 2, ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng iyong maunawaan. So, mayroon tayong mga points dito na ating pag-aaralan at may tinatawag na qualities of a diligent search for wisdom. At ang ating pamagat ay benefits of diligently seeking wisdom. Yun po yung Proverbs chapter 2 verse 1 to 22. Ano ba ang benepisyo ng paghahanap po natin ng wisdom? Ito po yung tinatawag na qualities of a diligent search for wisdom. Ang sabi ni Solomon, Solomon explained, sabi rito, it requires willingness. Dapat tayo ay magkaroon ng willingness. Sa verse 1, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. So, kinakailangan ay, sabi ni Solomon, aking anak, ang pangaral mo, ang pangaral ko ay kinakailangan dinggin ko natin. Yung mga pangaral na mula sa Biblia, dapat natin diringgin. Yun po. At it requires engagement. Sa verse 3, 2 to 3, ang sabi rito, ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pag-unaway pilitin mong makita at masumpungan. So yung pag-unawa daw po ay dapat nating pilitin nang sa ganon masusumpungan po natin ang ating minipithing karunungan. Sabi ito. At number 3, it requires a high estimation. Ano ba ibig sabihin ng high estimation? Verse 4, ano sabi rito? Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. It requires, sabi niya, a high estimation. Ang ibig sabihin dito ay sa verse 4, kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. Ano ba ang ibig sabihin ng pilak na hahanapin? Ang pilak kasi, di ba yung pera ay mahirap, sabi nga nila mahirap hanapin. So, dapat natin magpupusigi tayo na hanapin. Na parang ang wisdom kasi ay parang isang pilak na hahanapin mo. At parang ginto na iyong miminahin. So, ang wisdom ay hindi lang yung mas na sinasabing dumarating sa'yo, kinakailangan mong paghirapan yung wisdom na yun. Sabi rito doon sa verse 2, kung ating saan ba yun? Sa verse 3, pilitin mong makita. Oo. So, ganon. Sa verse 4, ay parang pilak na yung hahanapin. Kasi yung pilak hindi lang madaling hanapin yan. Maging yung ginto man ay hindi mahirap. Mahirap hanapin yung ginto, di ba? Hukayin mo pa sa ilalim ng lupa. Yun. Para matamo mo yung minimit yung ginto, hukayin mo yun.
Pagdating doon sa pinakailalim, maaring makuha mo yung ginto, pero hindi pa yung tunay na yung ginto. Pagamat naroon na yung ginto, kailangan pa rin na idadaan yan sa apoy para maging tunay na ginto. So ganoon ang isang paghahanap ng karunungan. Hindi lang napakadali. So, sabi ni Paul ay sa verse 4, kung ito ay parang pilat na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. Na napakahirap, paghirapan po natin yung ating hinahanap na wisdom na sinasabi ni Paul. Na bagamat sinabi ng James na kung tayo kulang sa kaalaman, karunungan ay pagkakaloob. Pero mayroong pagsisikap. Pagsisikap. At yun po, ang sabi dito sa verse 3, pilitin mong makita at masumpungan. Mayroong pagsisikap talaga yung paghahanap ng karunungan. Nasabi ni Paul na hindi napakadaling makuha yung karunungan. So naroon talaga yung tinatawag na pagpapasensya para makamit mo yung minimiting karunungan. Naroon talaga yung pagtitiis. Lahat na yan ay kinakailangan ay pagtiisan po natin na bagamat sa dulo ng ating pagtitiis, pag nakamit natin yung wisdom na yun, may pangako ang Lord. Doon sa verse 22, ay sabi nito, saan ba yun? Verse 21, pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig. Taliwas yung sinasabing ng mundo. Yun, pagka masamang ka mo daw, matagal, mamatay. So, sabi ng Bible, hindi totoo yun. Pinasinimalihan na ng Bible. Ang sabi ng Bible, sa 21 ng Proverbs chapter 2, pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig. So yun po yung dapat nating tandaan na walang katotohanan yung sinasabi ng mundo. At ang sinasabi ng Diyos, magtatagal kapag tayo ay, sabi rito sa verse 21, ay pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig. So yun, kung natin paniwalaan yung mga sinasabi ng mundo, ang paniwalaan natin yung sinasabi ng Biblia. Na kung saan, sabi ng mundo, ang masamang damo, matagal mamatay. Sa mundo yun. Pero sa Biblia, ang mabuting tao ay matagal sa daigdig. So yun. So yun. Yun po ang sabi ni Solomon. Yan sa kanyang sinabi na willingness, engagement, at high estimation. Yung ibig sabihin ng high estimation, yung kinakailangan ay mataas ang inyong pamantayan para hanapin yung silver and gold. Ang silver ay napakahirap hanapin, pero pagsikapan po natin yan. Yun. Pagsikapan natin sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo. Di ba? Ang gold naman, para makuha po natin, kung sa physical, material, kailangan minahin para makamit yung gold na yun. Sa spiritual naman, kinakailangan mo rin na sumunod sa utos ng Diyos, di ba? Kinakailangan mo rin na ano ba yung mga dapat natin gawin para mapuhukay natin yung gold na minimitin mo natin. Siyempre, naroon yung willingness po natin, willingness na tayo ay tatanggap ng karunungan at meron tayong engagement, sabi rito sa verse 3, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. So sikapin po natin na makuha ang kaalaman sa pamamagitan ng maraming paraan yan, pagbabasa ng Biblia, sa pakikinig ng salita ng Diyos, yun, sa pagdalo, sa gawain, yun, napakarami, di ba? Para makamit po natin ang tinatawag na tunay na kaalaman. Yan ang ating sinasabi sa Proverbs
Bilang isang Kristiyano, sabi naman, ay ito, as experienced by Christian, sabi niya, it requires hearing the Word of God. Sa verse 2 ulit, ay hindi tayo lalayo. Ang pakinig mo'y ubaling sa wastong karunungan. Bilang isang Kristiyano nga, sinabi ko na kanina, na kinakailangan, it requires hearing the Word of God. At doon sa Acts 17:11, anong sabi doon? Ito, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So bilang isang Kristiyano, dapat natin gayahin dito yung mga Hudyong taga, sabi nito, taga roon kayo sa mga Berea ba yun? Sa Berea. At yun, willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. At sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi niya. Ngayon, yung mga sinasabi ko rito, dapat niyong saliksikin din. Kasi magsasalita ako rito, kinakailangan din na kayo rin kung ang sinasabi ko ba ay sigurado, totoo. Kasi, hindi ba yung pan ngayon, yung ano ba yung topic ngayon, ano ba ang pan ngayon, pinag-uusapan, yung fake news, tinatawag, di ba? Doon sa SMNI, napan nyo ba yun? Na si Celes ay nagbabalita na fake news. So, nagkaroon tuloy siya ng problema. So, kinakailangan, kung tayo po ay magbabalita, kinakailangan verified po natin. Kung kinakailangan tayo ay nakikinig, i-verify po natin. I-search po natin kung ito nga ay totoo. Kasi hindi pwede yung ako lang magsasalita rito na kayo man ay tumatanggap lang, nakikinig lang. Kinakailangan, para sigurado, kayo rin ay magbabasa din ng Biblia. Hindi lang ako. Di ba? Kasi kung malay mo, mali na pala yung sinasabi ko, di na papahamak tayo lahat. So kinakailangan, kung ano ang sinasabi ko rito, saliksikin nyo. Nang sa ganon, sabi rito, sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo na ang sinasabi niya. Yun. So dapat, bilang isang Kristiyano, ang require po natin ay, sabi rito ay, hearing the word. Din sa Acts, sabi niya, search the scripture daily, araw-araw. At willing-willing silang nakikinig sa paliwanag ni Pablo. So, yung kanilang buhay ay ready sa pakikinig. Kumbaga, ano ba yung banggaan, kasi mayroong nakikinig na baliwala lang eh. So, mayroong nakikinig talaga na talagang bukal sa kalooban nila, na talagang gustong-gusto nila na matuto. Kasi mayroon nang nakikinig na wala lang. Pagdating ng paglabas mo, wala na. So, yung Paul, sabi ni Paul, willing-willing silang nakikinig. Gusto nilang makinig at sinasaliksik pa nila. Bukod sa nakikinig na, sinasaliksik pa. Yun ang dapat. Bilang isang Kristiyano, kinakailangan, it requires hearing the Word of God. At
it requires meditating upon the Word of God. Dito ulit tayo sa verse 2. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng inyong maunawaan. Pag sinabing maunawaan, naroon yung tinatawag na meditation. Yung bang inuunawa mo yung mga naririnig at napakinggan mo. So, iniisip mo yun sa iyong isipan at binubulay-bulay kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Hindi yung tinatawag na meron na isang katuruan na pagbabasa na reading daw without understanding. Basa ka lang ng basa, pero hindi mo na mga iniintindi yung binabasa mo. So, yun, sabi rito ay it requires meditating upon the Word of God. So kapag meditate po natin yung Word of God, malalasak po natin yung sarap, hindi ba? Yung una kong napakinggan yung Joshua 1:8, ang paliwanag doon ay ang halimbawa doon daw yung kalabaw. Nakakita kayo ng kalabaw? Hindi ba yung kalabaw kahit walang kinakain, yung muso nyo ay umuya-nguya, di ba? Di ba? Ganun yun eh. So, dapat daw ay maging tayo tulad ng isang kalabaw na umunguya. Bilang isang Kristiyan, ang kinakailangan daw po ay it requires meditating upon the Word of God. Di ba? Dapat nating namnamin ang salita ng Diyos. Di ba pagka mayroon tayong isang bagay na pagkain na napakasarap, parang ayaw mo nang lulukin? Di ba? Pero ganun, di ba? Ano ba? Napakasarap sa panlasa mo. Para bang hindi mo na pwedeng lulukin eh. Talagang lalasakin mo talaga yung kanyang sarap. Ganun yun, di ba? Meditating upon the Word of God. Then po, bilang isang Kristiyano daw, ay para tayo magkaroon ng karunungan, kinakailangan yung salita ng Diyos ay naman-namin po natin. Isipin po natin lagi. Di ba? Lagi natin nasa isip yun. Yun. At Philippians 4:8, ang sabi rito, ang sabi ng Philippians, chapter 4, verse 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Dito lang tayo sa dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Yun. Dapat natin laman ng ating isip ay yung mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yun. Ang dapat bilang isang Kristiyano ay dapat ay isaisip po natin ang mga bagay na karapat-dapat. So, maging si David man, ang sabi ni David sa kanyang meditation sa pamamagitan ng pagkanta, Psalms 100 verse 97 to 100. Psalms 100. Verse 97 to 100. Verse 97. Hanggang 5 lang po. Hanggang 5 lang ba? Psalms 100. 100. Tingnan mo nga yung Ako lang sa
Ilang verse mo sa 1 to 5 lang. 1 to 5 lang. 1 to 5 lang. So mali ata yung pagkagawa ko. ano mo ba? Yung 97, chapter 97, Ata. Ano pong verse? ilang verse na 97? 100 meron? 12. Well, so hindi yun. So like Psalmist sang David by meditations. So wag na natin yung Psalms. Sabi rito, bilang isang Kristiyano, it requires diligent prayer for wisdom. Bilang isang Kristiyano daw po, ay kinakailangan daw po ay maging diligent tayo sa pananalangin para sa ating karunungan. Verse 2 to 3 ulit. Chapter 2, verse 3, nasabi doon. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masubukan. Yan. Diligent prayer for wisdom, we must ask prayer with faith. James 1:5. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sapat at hindi nanunumbat. Nagbibigay ng sagana rito. Tama ba? Opo. Amen. At di nanunumbat. So, kung kulang daw po tayo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Bilang isang Kristiyano, we must ask prayer with faith. At bilang isang Kristiyano, it requires diligent prayer for wisdom. We must persist in our asking. Matthew 7, verse 7 to 11. Matthew 7:7-11. Matthew chapter 7, verses 7 to 11. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Pumato kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya ay humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya ay humihingi ng isda? Kung kayong mga masasama ay marunong magbigay sa mabubuting bagay na sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Amen. Amen. We must persist our asking in prayer. Matthew 7. Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino bang humihingi sa kanya. So, kung ang masama ay nagbibigay sa kanyang anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit kapag kayo ay humingi sa kanya? Ay, sabi rito, ang bibigyan niya ng mabuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. So, yun ang dapat nating gawin. Na kung saan, kung ano man ang ating kailangan, ay didinggin ng ating Panginoon kung tayo po ay hihingi sa kanya. Siyempre, kapag ang isang anak, ang isang ama ay nagbibigay, dapat maging anak ka rin. Kailangan sa iyong sarili ay maging anak ka.
Yun sa John 1:12, di ba? Ang sinumang, ano ba yung John 1:12? Nakalimutan ko na. Binigyan niya ang karapatan maging anak. Tayo po ay binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Para tayo ay bibigyan ng Diyos Ama, maging anak muna tayo. Di ba? Kasi ang Ama, paano mo tatawagin ng Ama yan kung hindi ka naman anak? So, tayo bilang isang Kristiyano, kasi yung John 1:12 sa aking kaisipan, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, di ba? Tama. Ang sabi ng John 1:12, binigyan lang ng karapatan. Ano bang sa English yung karapatan? Privilege. Yung karapatan, tama ba? Rights pala yung privilege. Ibig sabihin, binigyan ka lang ng karapatan maging anak dahil hindi ka naman talaga anak. Di ba? So, kapag tatawag ka ng Ama, kapag ka ikaw ay anak, ibibigay talaga yun ng Panginoon. Yun po yung ating kumbaga given na yun. Kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, ano man ang hiling mo sa Ama sa pangalan ni Jesus, ay ibibigay sa atin. Di ba? Ako nga, pagka nakakagulat nga nagkakaroon ako ng, di ba, meron akong motor. Nananalangin ako Hiningi ako sa Diyos. 2 beses ko nang hiningi ang motor pero binibigay talaga ng Panginoon. Una, yung una kong motor, sabi ko, Lord, ang prayer ko, one is specific May branded pa pero hindi binigay ng Lord. Ang ibinigay ng Lord, yung motor talaga. Yun. So, salamat sa Diyos dahil bagamat humihingi ako ng specific pero binigay yung motor talaga. At least napapakinabangan. Kumbaga sa aking isipan, ito talaga ang binigay ng Diyos dahil para ito sa akin. Yun ang aking tawag ito, kaisipan na kung saan ay totoo kapag humingi ka sa Diyos ng anuman ay ibibigay sa iyo. Kasi kailangan mo yun Kasi ang Diyos nagbibigay talaga ng kailangan po natin. Kasi kapag hindi kailangan, hindi talaga ibibigay. So kailangan ko talaga yun, kaya ibinigay ng Panginoon. Kaya dapat tayo humingi sa Diyos upang tayo ay bibigay. So, yun. At bilang isang Kristiyano, it requires the same effort others expend seeking for material wealth. Doon din sa Proverbs 2:4 na kung saan nabanggit natin kanina na kinakailangan materially, di ba? Kinakailangan talagang paghirapan po natin. Sa verse 4 ng Kawikaan, ang sabi rito, kung ito ay parang pila na iyong hanapin at tulad ng ginto na iyong minahin. So, pinapakita rito na maging sa material man, ay dapat talagang pinaghirapan nyo. Di ba? Yung mga bagay na kailangan po natin. Di ba sabi nga ng, hindi ko lang na makuha yung verse na dapat tayo magtrabaho, di ba? Para makamit natin yung ating bilang isang physical na namumuhay tayo. Kung tayo tamad, at tayo talaga dapat magtrabaho. So yun. At spiritually, ang kayamanan po natin ay nasa Diyos. Colossians 2 verse 3. Colossians 2, verse 3. Colossians 2, verse 3. Sa pamamagitan niya ay nahayag ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman ng Diyos. So, ang kayamanan po natin ay nahahayag, spiritual na kayamanan sa pamamagitan ni Kristo. Na kung saan dapat natin hanapin yun.
sa pamamagitan ni Jesus Christ ang kayamanan na yun. Sapagkat, sabi rito, sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman ng Diyos. So, pag sinabing kayamanan, hindi lang sa wealth na material, ang tinangkukay dito, kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi yung material na bagay. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil ito yung ating kukunin. Yung kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi yung material na bagay, kaya tayo nagsisimba. Kasi di ba yung tao pagka nagsimba, kasi mayroon siyang hinihingi na bagay. Hindi yon ang dapat nating isaisip. Kaya tayo nagsimba para makuha po natin yung kalooban ng Diyos, yung kayamanan ng Diyos na nakatago, na inihayag ni Kristo. Kumbaga, nireveal niya na. Bagamat yan ay nakatago, nireveal niya na. Sa pamamagitan na pagkamatay niya doon sa krus, na kung saan lahat ng ating mga kasalanan ay kanya na pinatawad. Hindi ba? So, sa pamamagitan niya nahahayag. So, ibig sabihin na-reveal na. Na bagamat nakatago yun, yung treasure na yun, ay hinayag sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, yun. Bilang isang Kristiyano, ay tayo ay dapat makinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay dapat mag-meditate ng salita ng Diyos. Dapat tayo ay manalangin for wisdom. At bilang isang Kristiyano, ay magkaroon tayo ng effort na hanapin ang kayamanan mula sa langit. Mula kay Kristo sa Colossians 2:3. Yun. So ngayon, ito pa yung pangalawang benefits ng wisdom. Sabi rito, benefits of wisdom, Abadilin search for wisdom, knowledge of God, and His protection. Ang karunungan, ang kaalaman daw ng Diyos at ang kanyang protection. At Proverbs 2:5, sabi rito, Proverbs 2:5, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. Tama ba? At matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. So, magkaroon daw tayo ng tinatawag na protection. Para tayo magkaroon ng protection, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. At kinakailangan daw po ay meron tayong takot sa Diyos at para makuha po natin yung tinatawag na knowledge ng Diyos. Sabi rito, fear is the Lord. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Doon tayo sa Proverbs verse 1-7. Sabi rito sa 7 ng verse 1, chapter 1, verse 7 ng Proverbs, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit, walang halaga sa mga mamang ang aral at mga saway. So, ang paggalang daw po at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. So, ibig sabihin ng fear, hindi ka natatakot dahil papatayin ka, di ba? Di ba dalawang klase ang takot.
takot ka. Ano ba ang ibig sabihin ng takot? Takot. Takot ka para mamatay. Pero yung fear of the Lord, ibig sabihin may takot ka sa Diyos. Hindi, natakot ka sa Diyos dahil hindi ka, dahil papatay ka, hindi. Natakot ka sa Diyos, ang takot na yun ay bilang paggalang. Yun po. Yung, yung takot sa Diyos, yung tanda yan ng ginagalang mo siya. Yun po yun. Hindi yung takot ka dahil takot kang mamatay, kung ano man. Ang paggalang, yung pero na tinatawag dito ay paggalang sa Diyos. At yun. At Proverbs 2 verse 7. 5 to 7 pala. Dito. Ako magbasa. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging lalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan. Gayon din ang palaisipan ng mga marunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at pagsaway. So, wisdom, understanding gives up to, ibinibigay yon sa mga upright, hindi doon sa mga masasama. So, yun, ang wisdom daw at ang paggalang, understanding, gives to the upright. So, yun, kasi, sabi rito, ngunit walang halaga, sa verse 7, sa huli, sa mga mangmang ang aral ng mga saway. So ang paggalang kay Yahweh bilang isang Kristiyano ay tanda ng pasimula ng tayo po ay nagkaroon ng karunungan at pangunawa at understanding, wisdom and understanding. So, knowledge of God and His protection. You will have God's providential protection guiding your life. He is shield to those who work uprightly. Proverbs 30 verse 5. Sabi rito, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. He is shield to those who walk uprightly. Yun po yung shield, ibig sabihin, kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. So, ang salita ng Diyos ay kanlungan doon sa mga nananalig sa Kanya. Ang lahat ng salita ng Diyos, lahat, ay mapapanaligan at siya ang kanlungan. Ibig sabihin ng siyang kanlungan, yung shield, siyang kung ano man ang kalaban, siyang sumasanggap. Di ba? Bilang isang sundalo, may shield. Di ba? Yung mga doon, dito, para yung pana, wala lang, dumadaplis lang. Ganon ang salita ng Diyos. Kapag pinana tayo ni Cupido ng Satan, kayang sanggain ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay may alam, kinakailangan talaga mayroon tayong alam sa salita ng Diyos. Nang sa ganon, anuman ang tira ni Satanas ay kaya mong sanggain. Di ba doon si Jesus Christ ganon din, di ba? Nung si Satan kasi magaling sa Biblia yan eh. Magaling sa salita ng Diyos, sa Satanas eh. Ayon sa nasusulat, kung ikaw ang Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Di ba? Pero sabi naman ni Jesus Christ, ni Kristo, ayon din sa nasusulat, di ba? Sila ay nagsagutan. Huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Di ba? So magaling si Satan eh.
Kung ikaw ang Diyos, magpatihulog ka at sasaluhin ka ng angin. Diba? Tama naman sa Psalm, sinabi yan. So, kumbaga, si Satan magaling yan eh. So, kinakailangan tayo may panangga. Kaya nga sabi rito sa doon sa kanina sa Proverbs 30 verse 5 na ang lahat ng kasulatan ay Magpapanilig. mapapanaligan at kanlungan. Yun. Kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Kung hindi ka nananalig sa Kanya, wala rin. So, naroon pa rin yung pananampalataya sa Diyos. So, yun. At yun ang dapat natin gawin. At yun ang dapat nating hanapin. Yung wisdom na yun. Dapat nating hanapin yun sa pamamagitan ng pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. At ang karunungan na yun ay parang silver and gold na kung saan ay dapat mong paghirapan. Hindi yung kampante ka lang. Kapag sinabi na kailangan ko ng karunungan, sabi sa James, ibibigay naman talaga ng Lord, pero kailangan mo pa rin ang pagsunod sa Kanya. Yung ibig sabihin doon. At kasi kung hindi ka naman sa alam mo sa sarili mo na hindi ka talaga sumusunod sa Diyos tapos hihingi ka ng karunungan, ibibigay kaya sa'yo, yung ikaw lang ang makakasagot nun. Hindi ako magtatanong sa sarili ko at hindi ako magbibigay ng conclusion. Ikaw, ibibigay kaya sa'yo. Alam mo yun. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, kasi sabi, sino ba yun na nanalangin na, Lord, si Job ba yun na naglilingkod naman ako sa iyo eh. Bakit hindi mo ako, parang gano'n na hindi mo ako pagbigyan ng aking hinihingi. Di ba? Kasi mayroong pangako kasi ng Diyos, kasi pagka tayo ay humihingi sa Diyos, ay pagka minsan kinukood natin yung promise ng Lord. Na kung saan, Lord, kapag humihingi kayo, ako sa iyo, sabi sa Jeremiah, 33 verse 3, ipapakita mo ang mga himala na mahirap kong maunawaan. So yun. So kumbaga, yung salita ng Diyos ay sinusunod mo. Na kung saan ay binubulay-bulay po natin, meditating the Word of God. Bilang isang Kristiyano, ay kailangan yun. Yung ating kaisipan ay hindi lang doon sa mga material na bagay, kundi ang ating kaisipan dapat ay mahalukay po natin yung kaalaman ng Diyos. Sabi sa Colossians, chapter 2, verse 3, na yung kayamanan na yun ay inihayag na ng ating Panginoon. Kung tayo po ay tatanggapin po natin ng ating Panginoon, ay nahayag na. Kasi sa hindi pa tumatanggap sa Panginoon, hindi naman iahayag yun eh. Hindi naman nire-reveal yun eh. Ang nire-reveal ng Diyos ay yung mga taong tumanggap sa Kanya. Yung nire-reveal ang kayamanan mula sa ating Panginoon. So yun. At nawa, ang ating napag-aralan ngayong umaga ay matutunan natin. At matuto tayong humanap ng wisdom. Matuto tayong hanapin yun, halukayin. Kagaya ng sinabi ng ano bang verse yun? Ng Proverbs. Verse 3. Tama ba? Four. Hindi yung silver. Porpo. Four ba yun? Kung ito ay parang pila na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. So, ang ginto, napakahirap hanapin yan sa ilalim ng lupa. Parang wisdom yan. Na kung saan, para mahanap po natin ang wisdom,
ay kagaya ng isang ginto na bibinahin na napakalalim at dinadaan pa yan sa apoy para tunay. So, ang tunay na wisdom ay umpisa, fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, mayroon tayong paggalang sa Diyos para yung wisdom na yun ay darating sa ating buhay. Unang-una, ang paggalang sa Diyos. Susunod yan ay ang karunungan at kaalaman ay ibibigay sa ating ng Diyos. Na kung saan sabi ni Solomon, karunungan ang aking hihilingin. Hindi yung kayamanan niya. Di ba? Kasi Solomon nag-pray, ang hiningi niya lang ay karunungan. Sabi ng Diyos, ang sagot ng Diyos, dahil yan ang hiningi mo, ibibigay ko pa ang kayamanan. So, may incentive. Pagka ang pinili mo yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay na yon, kayamanan. Di ba si Solomon ay mayaman? Dahil pinili niya yung karunungan, ibibigay ko pa rin yung kayamanan. Di ba? So tayo, dapat hingin natin sa Diyos na tayo ay patuloy na maglilingkod. Lahat ng bagay na yan ay idaragdag sa atin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So, hanapin muna natin. Sino yun? Ang ating Panginoon. Ang kaharian ng ating Panginoon. Ang wisdom ng Panginoon. Nang sa ganon, lahat ng bagay na kagaya ni Solomon, na kung saan inuna niya yung kaalaman bago yung material na kailangan. So dahil nga sa kaalaman ang inuna niya, lahat ng material na bagay ibibigay sa kanya. May insentibo tayo kapag tayo inuna po natin ang ating Panginoon. Kapag inuna natin ang Panginoon, hindi na kailangan na humingi ka pa ng pangangailangan mo. Dahil yun po ay ibibigay talaga ng ating Panginoon. Kahit na hindi mo hiningi, pero bagamat may mga word of God na hindi ka kasi humihingi, kaya hindi mo ibibigay. Pero pagdating dito sa ganitong pamamaraan, ay ibibigay ng Panginoon. Dahil nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So, salamat sa ating napag-usapan ngayong umaga, na kung saan ay pinag-uusapan po natin yung Book of Proverbs, chapter 2, na kung saan ay dapat nating hanapin ang karunungan. Kasi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, yun po. At nawa, sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano, ay tayo po ay patuloy na mag-meditate ang salita ng Diyos. Nang sa ganon, manasap po natin ang sarap ng ating binubulay-bulay. Na kung saan, di ba nga, yung example ko kanina, ng pagkain kapag ka napakasarap, parang ayaw mo nang lunukin, di ba? Parang ganun eh. Pero, sa salita ng Diyos, dapat natin pagbulay-bulayan yan. Nang sa ganon, kung babasahin po natin yung Diyos 1:8, magtatagumpay ka pagdating doon sa huli, di ba? Tama ba? Amen. So, purihin ang ating Panginoon at tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming napag-aralan ngayong umaga, nawa magsilbing pagkain po ng aming kaluluwa. Magsilbi itong vitamins ng aming kaluluwa ng sakit ng Lord. Patuloy kaming lumago at hanapin po namin ang karunungan. Halukayin po namin, Panginoon, na kagaya ng ginto na minimina, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na ating napakinggan yung karunungan. Yan hindi yung basta-basta. Kailangan talaga natin yun tsagain. Kasi yung karunungan yun hindi basta natin makita kung saan-saan. Yan. Si Jesus dapat talaga tinatanggap natin sa ating buhay bilang ulo. Yan. Kasi yung karunungan na tinutukoy ng Bible. At kapag nasa atin si Jesus talaga, ayan, mauunawaan natin ang lahat kasi siya yung nagpapakilala patungkol sa Diyos, sa katangian ng Diyos, sa kung sino ang Diyos, yung mga gusto ng Diyos, yung lahat-lahat sakit sa Diyos. Ayan, kaya sikapin natin ang ating mga buhay, mapagharian tayo ni Jesus. Ayan, maintindihan natin ang lahat ng bagay. Ayan, basta pagharian niya tayo. At gagaya nga natin pinag-aralan, hindi dapat natin itong kagaya ng parang pinapahalaga ng parang pilak o parang ginto. Yan, hindi natin pinabaliwala. O, kaya ngayon, pag-araw ng linggo, yan, gawin natin parang ginto ang pagtingin natin sa ating Panginoong Jesus. Upang sa gano'n, yung karunungan na siya sa ating buhay ay managana at patuloy na maghari sa ating ulo bilang tayong bahagi ng kanyang katawan. Amen? Kaya, papakin ng Panginoon na tayo pwede lang magsiya sa pagpapatuloy niya